Ito lamang po ang bubuksan ninyo kapag hindi nag-automatic switch o nag-automatic off ang inyong pressure tank. Wala pong sira ito mga kabertod, buksan ko lamang po at ipakita po sa inyo kung ano po yung kine-check up kapag hindi nag-automatic switch o nag-automatic off. Ayan. Isang tornilyo na lamang po ang kakalasin natin dito. Paalala lang po mga kabertod, bago nyo kalasin ito, kung wala po kayong idea sa pagka-electrician ay bubunutin nyo muna yung saksakan niya kung saan ninyo isinaksak. Pero kaming mga ganito ang trabaho namin, kahit nakasaksak ay kinakalas namin dito kasi alam po namin po yung hinahawakan namin at hindi namin nahawakan. Bali ganito lang po yung itsura ng automatic switch at dalawang spring, dalawang tornilyo. At itong tinuturo ko, unahin po natin itong mas maliit na spring, mas maliit na tornilyo. Ito po ang ina-adjust at chine-check up kapag hindi po nag-automatic switch. Ayan, unahin natin ang automatic switch niya. Kapag ito po yung nag-stack up, ay syempre hindi po mag-automatic switch. Wala na. Ito po ang pinagtatakaan ng mga karamihan na akala nila ay nasira na yung kanilang electric motor pump. Ito lang pala yung nag-stack up. Ito po ang ina-adjust kapag kung gusto mong mas malakas ang pressure niya, mag-automatic switch na. Kung halimbawa pressure niya 30 PSI, higpitan mo lang. Higpitan mo lang. At kung gusto mo naman na ibababa na 20 PSI, paluwangan mo lang ng konti. Depende lang kung anong gusto mong PSI, kung saan siya mag-automatic switch. Kung doon sa 30, 40, o kaya 20, 10. Pero karamihan po ng mga nagpapa-install sa akin ay nasa 10 PSI lang, doon na siya mag-automatic switch. Ayan. Ngayon naman pupunta tayo dito sa isang ina-adjust. Ito na ang medyo maselan dito. Ito pong mas malaking spring at mas malaking tornilyo. Ito po ang chine-check up kung hindi siya nag-automatic off. Ay nako, medyo delikado po ito kung ito po ang nag-stack up. Kasi po hindi mag-automatic off. Ay nako, yun po ang dahilan kung bakit nagkaka-aberya yung mga ganito. Sumasabog po yung pressure tank. Marami pong nadisgrasya na ganito kapag yung automatic off niya ang nag-stack up o nagloko. Kinakailangan kung galawin mo to, ayan, gumagalaw na ganyan. Ayan, dahil kapag hindi mo na magalaw, kung galagalawin mo, ay nako, kung hindi mo kayang ayusin, palitan mo na lang ito. Ano? Kung minsan po yung mga ganitong nag-i-stack up ay nababali po yung spring. Ayan, itong spring niya nababali. Hindi na mag-automatic switch off. Delikado na. At ito pong tornilyo niya, ito po yung ina-adjust kung ano po yung gusto nyo PSI, kung saan siya mag-automatic off. Kung syempre, kung gusto nyo yung mas malakas, paigpit. Kung gusto nyo yung mas bababa, kung saan siya mag-automatic off, paluwangan nyo lang. Kung halimbawa gusto nyo yung 80 PSI, paigpitan nyo lang. Kung gusto nyo yung 70, paluwangan nyo. Kung gusto nyo pa yung mas bababa, syempre paluwangan nyo lang. Pero karamihan po na nagpapaset up ng ganito, ang automatic off niya ay linalagay ko po sa 70 PSI kung tubo po lahat yung daanan ng tubig yung outlet niya. Pero kapag PVC po, ay nako, mga 50 or 40 lamang po yung PSI na i-set up natin na mag-automatic offan niya. Kasi po, kapag mas mataas pa doon, ay may tendency pong nabibitak po yung ibang mga PVC. Kapag mag-install po kayo ng ganito, huwag ninyong kalilimutan na lagyan ng check valve doon sa inlet papunta doon sa pressure tank. Kasi kapag hindi niyo linagyan ng check valve, ay ito po ang dahilan kung bakit merong mga pressure tank na nagugupi. At ngayon naman, pumunta naman po tayo sa paglagay ng wiring niya. Ito po yung papunta doon sa makina. Kailangan ito yung paghiwalayin nyo lamang po. Bali, 4 po yan. Ayan, ito po yung papunta doon sa electric motor pump niya. Ayan. At ito naman, ayan, shortcut na po. Ito naman, yung papunta sa saksakan niya. Ayan, bali, dalawa po yung pinagkoneksyonan natin. I-screenshot nyo na lamang po yung pinaglagyan natin kung hindi nyo naintindihan itong pinapaliwanag natin. Ayan, i-screenshotin nyo lang kung gusto nyo. Bali, ganito lang po, kabertod, kung gusto nyo ikabit. Kung ayaw nyo tatawag pa ng sweldoan na electrician. Ayan, ganito lang. Ayan, ganyan lang. Yan. Bali yun po yung may-ari nito tatanungin lang natin sa kanya kung ano po ang gusto niyang pressure, kung gaano kataas. Kapag mag-testing po kayo, kapag kaka-install nyo ng ganito, ito po ang babantayan ninyo. Kasi titignan nyo itong pressure niya itong metro niyang ito. Kapag pumunta na po sa 90, ay nako, kapag hindi pa nag-automatic off, abay, bunutin nyo na po yung saksakan at i-adjust, paluwangan nyo po yung tornilyo doon sa taas ng spring na ito.
Pass forward lang po natin para hindi po masyadong mahaba ang ating video. Bali yan po, nag-automatic shut off na po siya. Bali nasa 35 ang pressure niya. Oh, yun po ang gusto ng may-ari. Okay na po yun sa kanya. Sunod naman natin titistingin ay yung automatic switch niya. Ayan, buksan natin itong posit niya. Ayan, medyo mahaba, matagal po ito. Maubos, mga abot po siguro ng mahigit kalahating oras. Mga 40 minutes siguro. Kasi 82 gallons po ang karga nitong pressure tank na to. Kaya fast forward na lang natin para hindi aabutin ng mahigit ng oras ang ating video. Bale yan po, sinurkat po na natin. Ito, makita na ninyo, konti na po yung laman ng ating pressure tank. Ito, nasa mababa na po yung tinuturo ng araw ng metro. Nasa 15 na yung pressure niya. Ayan. Ayun po, nag-automatic switch na naman siya. Yun, ganun na yan. Ayan. Ayan, nakabukas po kasi ito. Ayan, isara na natin para mapuno. Ayan. Bali, okay na po yun. Yung automatic shut off at saka automatic switch niya. Yung nag-automatic switch niya po, ang pressure niya po ay 10. Kung gusto nyo pong yung 20, ang pressure ay mag-automatic switch na, ay pahihigpitan nyo lang po yung isang adyasan. Bali, binalikan lamang po natin ito mga kabertod. Sabi ko nga, matagal na po natin itong ginawa. Mga mag-iisang taon na yata. Kaya lang, marami pong nagtatanong kung saan po yung i-adjust kapag automatic off at saka automatic switch. Kaya binalikan natin at ito po, pinakita ko po yung dalawang tornilyo. Ayan, makita ninyo naman, no? Lumaki na yung itinanim nilang ano to. Aba. Wala po ito nung in-install natin ito noon. Kaya kung meron po kayong hindi masyadong naintindihan sa ating mga tutorial, ay comment nyo lang dyan sa baba at babasahin natin at gagawan natin ng content ulit para po maintindihan ninyong mabuti. Nagaya nito. At ngayon, at naipaliwanag na natin ulit sa inyo, ay balik na natin yung cover niya. Ito lang naman po yung cover niya. At hanggang sa muli, namamalam ng yung likod, Boy Bertot.